Ako si Russell, 3 taon ng tambay. Charot! Ngayong umaga ay pupunta kami kina Ate Maan sa aming mami dito sa bahay ni Kuya at kailangan namin gumising na maaga at syempre bago tayo pumunta, magkape muna tayo. At syempre, tuwing umaga, hindi naman nawawala ang aking devotion. Kailangan magsulat ng isang chapter sa maghapon para mas maganda ang laban, mas maganda ang bakbakan natin. At syempre, kailangan namin mag-send ng summary at aming prayer kay Samunim. Ito nga pala si RJ, hindi ko alam na nagpipray. Akala ko lang natutulog lang dito sa may tabi ko, kaya At ito nga si Darren ay inatusan ko na kumuha ng malunggay kasi pumunta nga kami ngayong umaga sa bahay ni Mami at doon kami kakain ng agahan. At kahit mumukat-mukat pa kami, kailangan na namin pumunta sa bahay ni Mami kasi medyo malayo pa yung lalakarin namin dito. Papunta pa kami ng dulo. Siyempre habang nasa daan kami, naalala ko na nalimutan namin yung malunggay kaya eto bumalik kami at kinuha muli namin yung malunggay para dalhin namin sa bahay ni Mami. Kahit napakaaga pa lamang pero alam na namin na sobrang init sa pakiramdam. Nung makarating kami sa bahay ni Mami, ayun at nakita namin na nangangawit pala sila ng niyog. Siyempre pumunta muna kami sa kanilang bahay upang mag-almusal at nakita namin si Mami na papunta na rin at yun, pinaghanda nga pala kami dito ng agahan ni Mami. At bago tayo kumain, siyempre pinanalangin muna natin si Darren. At di lang yun, siya na rin yung naghugas kasi siya rin yung kumain. At nang matapos kami kumain ng agahan, eto si Jacob nagyakag ng magpapagayo dun sa parang. Naalala ko tuloy nung ako'y bata kasi lagi kami nasa parang, nasa tubigan, nagsasaranggola, pupuso-puso kahit mainit pero ngayon lumaki bakit hindi, tinatamad na. At hindi pa lamang pinalipad na niya ang kanyang puso-puso kahit maraming sasabitan, hindi ko alam, excited yata itong batang to eh. Siyempre, look at the mountain, Mount Banahaw, tingnan muna natin to. Paglaking gubat ka talaga kahit saan lulusungin, makapunta lang sa gubatan. At ito na nga, nandito na kami sa tubigan. Ang lawak-lawak at sobrang ganda dito sa lugar na ito. Kaya na-miss ko talaga yung pagiging bata at nagsaranggola. Ayan na nga si Darren, nag-inumpisahan niya yung pagpapatayo. At syempre dahil mahina ang hangin, ayaw umangat ng saranggola. Naalala ko tuloy nung ako'y bata kasi kapag ganito nga ang hangin ay mahina, naiinis ako, nagdadabog ako at ginagabot ko yung saranggola. Charot! Siyempre, nag-testing din naman ako ng magtalang ng saranggola kasi na-miss ko ito ng sobra. At natatandaan nyo pa ba, kapag walang hangin, sumisipol tayo kasi kailangan ng hangin. At ito na nga, pinatayog na namin ang saranggola at ayun, ang taas na nalipad. At sa sobrang lawak ng aming pinapapagayuhan, ayun, at nagtatakbo na nga si Darren. Ang layo-layo para yung kayong jowa lumayo. Charot! Siyempre nakailang testing kami ng papagayo kasi hindi talaga tumaas yung saranggola ni Jacob. Hindi namin alam kung bakit. Ewan kung bakit nga ba ayaw tumayo ng papagayo niya. At iyon, dahil kinamad na ako sa saranggola, ito na lang pinalipad ko yung puso-puso na dala namin. Siyempre dahil hindi nila mapalipad ang saranggola, sabi ko ako na lang yung maghihila ng lubid at ayun na nga. Pagkahila ko, takbo-takbo ako. Hindi ko na lang sinama dito yung video na nadapa ako. Sa sobrang tagal ko nang hindi nagpapapagayo, sobrang namiss ko ang pagpapatayog ng saranggola. At dahil napagod na ako sa kahihila ng saranggola, eto naupo na ako at namahinga. Sabi ko sa kanila, umuwi na kami pero ayaw pa rin nila, hindi ko alam kung bakit. Eto na nga, napilit ko din silang umuwi kasi sobrang init na nung time na iyon at iyon napagod sila kaya uminom sila sa bukal. Hindi lang ako uminom kasi hindi naman ako nauuhaw. Pero sabi nila, pwede naman uminom dito eh. At nakita pa rin naman sila na nangangawit pag uwi namin. Kaya eto, pag uwi namin ng bahay, pinaghanda pala kami ng juice kasi alam nila na pagod na kami. Katatakbo. At eto na nga, uhaw pa. At after namin magsaranggola, eto, naghanda na kami ng pangtanghalian. At syempre, dito naman kami kakain. Ako yung magluluto ng tinola.
sa mga hindi po nakakaalam, marunong po talaga akong magluto. Hindi lamang halata, pero masarap po akong magluto. Kaya bata pa lamang ako ay tinuturuan na ako ng aking mga magulang sa pagluluto, sa paghuhugas at sa lahat. Hindi lamang po tinola ang aking niluto, syempre nagluto rin po ako ng fried chicken. Syempre habang tayo nagluluto ay nakita ko yung mga nangangarit at nangangawit ng mga niyog. Humingi na rin pala kami diyan ng mga buko. Dahil wala siyang ginagawa, kaya si Darren ang aming intusan sa pagtatapos ng mga buko. Pagkatapos doon, binalikan ko yung aking niluluto kasi baka maigan sa baw. Kaya eto na, bumalik ulit ako dito sa tatapos ng niyog at nakita ko si Darren na nagkakayod na nung mura. At syempre dahil natapos na ako sa pagluluto, it's time to eat! At sabi sa amin ni Mami, hindi na ito kami maghuhugas ng plato, siya na daw ang bahala sa amin. At eto na nga po, lalayas na kami sa bahay ni Mami. Hanggang sa muli, babush!